Naglabas ng bagong pahayag ang Kremlin tungkol sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump, kung saan iginiit nila na dapat talakayin na lamang ang proseso ng kapayapaan sa isang saradong pagpupulong. Diretsong sinabi ni Kremlin spokesperson Peskov na nakipagtulungan sina Trump Representatives Witkoff at Kushner sa delegasyon ng Ukraine sa Miami. Batay mismo sa planong pangkapayapaan na halos inaprubahan ni Vladimir Putin sa Moscow noong simula ng buwan, habang naroon ang mga Amerikano sa Kremlin. Kasabay nito, sinabi sa Moscow na hindi nila tatanggapin ang anumang pagbabago sa planong pangkapayapaan maliban sa mga inilatag ng diktador na si Putin. Binibigyang diin ng mga kanluraning analista na hayagang inililigtas ni Trump ang rehimen ni Putin sa digmaan. Ang pakikialam ni Trump ay nagpalala at nagpahaba sa digmaan na sanay natapos na agad. Ayon sa The Guardian, sistematikong winawasak ni Putin ang kanyang sariling bansa. Ang digmaan niya sa Ukraine na siya ang nagpasimula ay isang ekonomiko, pinansyal, geopolitikal at makataong sakuna sa Russia na patuloy pang lumalala. Ngunit biglang lumitaw ang Amerikanong Pangulo na si Donald Trump at iniabot kay Putin ang kamay ng kaligtasan. Gayunpaman, tinanggihan ni Putin ang alok na ito. Ayon sa The Guardian, CP ito, nararapat ang dalawang hangal na ito sa isa't isa. Magandang araw, ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na i-like ninyo ang episode na ito. Mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalathala ang mga bagong balita agad-agad. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Sinabi ng Kremlin na mahalaga sa kanila na suriin ang resulta ng delegasyon ng Estados Unidos at Ukraine matapos ang konsultasyon ng Russia at Amerika sa Moscow. Ayon sa Kremlin, gusto nilang magtrabaho ng tahimik. Ang tagapagsalita ng diktador ng Russia na si Dmitry Peskov habang nagkokomento tungkol sa proseso ng negosasyon ay nagsabi na nagkaroon ng masusing trabaho sa Moscow sa pulong kasama ang espesyal na sugo ng Estados Unidos na si Steven Witkoff at manugang ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, si Jared Kushner. Bagaman dati, paalala ko lang, sinabi ni Ushakov, ang assistant ni Putin, na pakinggan ninyo, oo, dinaanan lang namin sa ibabaw. Kaunti lang naming tinalakay ang pangunahing bahagi ng planong pangkapayapaan at iyon lang. Wala kaming masyadong pinuntahan o pinalalim pa at iba pa. Noong Disyembre 2 nangyari ito sa negosasyon sa Moscow. Sabi ni Ushakov, ngayon ay ikawalo na. Ayon kay Peskov, masusing ginawa namin ang trabaho sa planong pangkapayapaan. Ito ay patungkol. Ang tinutukoy ko ay kung gaano nga ba talaga mapagkakatiwalaan ang mga hindi naliligo na Ruso. Ang isang Ruso ay katumbas ng kasinungalingan. Isa na itong aksyoma, pero magbibigay ako ng sipi mula kay Peskov. Pagkatapos, sina Witkoff at Kushner ay nagtrabaho base sa mga resulta na nakuha nila. Sa Moscow, nakipagtrabaho sila sa delegasyon ng Ukraine na pinamumunuan ni Rustam Umerov, kalihim ng konseho ng NBO ng Ukraine. Ngayon, kailangan nating maintindihan kung ano ang mga resulta ng trabahong ito. Dagdag pa ng tagapagsalita ni Putin, mas nauunawaan na ng dalawang panig na mas mabuting magtrabaho ng tahimik. At iginigiit ng Kremlin na ang mga mahahalagang detalye ng kasunduang pangkapayapaan ay hindi dapat isiwalat hanggang sa mismong araw ng pagpirma nito. Paalala lang, noong ika-2 ng Disyembre sa Moscow ay naganap ang pagpupulong sa pagitan ng pinuno ng Russia na si Vladimir Putin at ng espesyal na kinatawan ng Estados Unidos para sa mga usapin sa gitnang silangan na si Steve Witkoff. Kasama rin sa pagpupulong sina Jared Kushner, manugang ni Trump at Kirill Dmitriev, sugo ni Putin. Ang pagpupulong ay tumagal ng 5 oras. Sinabi ni tagapayo ni Putin, Yuri Ushakov, matapos makipag-usap sa delegasyon ng Amerika na wala pang kompromiso ang dalawang panig tungkol sa digmaan sa Ukraine. Pagkatapos nito, nagdaos ng mga pagpupulong ang negosyador ni Trump at delegasyon ng Ukraine. Noong Disyembre 6, 2 oras nag-usap sa telepono si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kina Witkoff at Kushner. At ayon sa mga source ng Axios, tinalakay na magkabilang panig ang mga teritoryo at mga garantiya sa seguridad. Sa ikalawang usapin, halos nagkaisa na sila, pero sa unang usapin, talagang wala pang kasunduan. Ngayon, diretsang sinabi ni Zelensky na muling nauuwi sa dead end ang negotiation. At ngayon, matatag na sinabi ng kolumnista ng pahayagang The Guardian na si Simon Tisdall
na ang pakikialam ni Trump ay lalo lang nagpapahaba sa digmaang ito. CP, sistematikong winawasak ng Pangulo ng Rusya na si Vladimir Putin ang kanyang bansa. Ang digmaan niya sa Ukraine na siya ang nagpasimula ay nagdulot ng ekonomiko, pinansyal, geopolitikal at makataong sakuna sa Rusya na araw-araw lumalala dahil sa sarili niyang hindi malinaw na dahilan. Si Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos at isa pang pambansang banta ay nag-alok ng tulong noong nakaraang linggo, ngunit tinanggihan ito ni Putin. Bagay talagang magsama ang dalawang hangal na ito. May kasunduang pangkapayapaan sa Moscow na ginagantimpalaan ang agresyon ng Russia sa pagbibigay ng malaking bahagi ng lupain ng Ukraine. Nilalagay sa panganib ang kalayaan ng Kyiv at pinahihina ang depensa nito laban sa susunod na pag-atake. Ang kasunduan ni Trump kapag naitulak ay magdudulot ng pagkakabahabahagi sa United States at Europa, pahihinain ang NATO, susuporta sa ekonomiya ng Russia, at maaaring magpabagsak sa pamahalaan. Lahat ng ito ay mga pangunahing layunin ng digmaan ng Russia. Ngunit si Putin, na nahuhumaling sa neo-imperial na ambisyon at nais makilala sa kasaysayan, ay tumanggi. Naniniwala siya na makukuha niya ang lahat ng ito at higit pa. Sa pagpapatuloy ng laban, napaniwala niya ang inosenteng si Trump na hindi maiiwasan ang tagumpay ng Russia at ang tunay na mga tagapag-udyok ng digmaan ay ang tusong mga Europeo. Sa totoo, hindi pa rin nakamit ni Putin ang mga layunin niya sa digmaang ito. Bukod pa rito, matapos ang 2 taon ng paglago na artipisyal na pinalakas ng pagtaas ng gastusin sa depensa, bumaba ng 27% taon-taon ang kita ng Russia mula sa langis at gas na bumubuo ng hanggang kalahati ng pambansang badyet ng bansa. At nakabitin sa bansa ang resesyon. Umakyat na sa 8% ang inflasyon at lumampas na sa 16% ang mga interest rate. At magbibigay pa ako ng isa pang estadistika na inilathala. Lumalaki ang kakulangan sa budget. At mahigit kalahati ng likidong sovereign fund ng Rusya ay nag-astos na simula 2022. Lumutang sa utang ang mga monopolyo ng gobyerno. Bumagsak ang dayuhang pamumuhunan, tumaas ng 122% ang gastos sa pag-aangkat ng estratehikong produkto at mabilis ding tumataas ang buwis para sa mamamayan. At lahat ng ito ay para punduhan ang digmaan ni Putin sa Rusya. Kailangan pa nating gumastos ng mas malaki para lang malunod ang lungkot sa alak dahil tumataas ang presyo ng vodka. Bukod pa rito, natuklasan ng Ukraine ang kahinaan ng Rusya, ang mga oil refinery, mga pipeline, at ang shadow fleet ng mga tanker. Regular na tinatamaan ng Kyiv ang mga energy facility sa loob mismo ng Rusya na nagdudulot ng panik at kakulangan ng gasolina. Samantala, ang dalawang energy giant ng Rusya, Rosneft at Lukoil, ay dumaranas ng matitinding problema dahil ang mga Asyanong mamimili, lalo na sa pangunahing merkado ng China, ay nagmamadaling umiwas sa sekundaryang parusa ng Estados Unidos. Ang pagkasira ng Rusya ni Putin ay sinasabayan ng biglaang pagbagsak ng geopolitical na impluensya ng Ukraine. Habang abala sa Ukraine, napapanood lang ng Moscow ang Syria, mahalagang kaalyado sa gitnang silangan, na lumalapit sa kanluran, at ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Ngayon, bigo ang Venezuela sa pagkuha ng suporta. Sira ang relasyon sa China at napahiya ang Rusya na naging umaasa at nakababatang kasosyo. Noong nakaraang linggo, sa kanyang pagbisita sa India, si Putin ay mukhang nangangailangan ng bansa na ngayon ay nagbo-boycott ng langis ng Rusya dahil sa presyo ng Estados Unidos. Ngayon, napagpasyahan ni Tisdal na dapat pang pahirapan ang Rusya, hindi tulungan. Muling ipinakita ng kabiguan sa negosasyon ng Estados Unidos ang isang panig na estratehiya ni Trump sa Ukraine. Mula simula ay pumabor siya sa Rusya. Pinahina ang Ukraine sa pag-atake kay Zelensky at pagpigil kay Putin. At isa pang huling sipi mula kay Tisdal. Ang makasariling kagustuhan ni Trump na magpakitang gilas bilang tagapamayapa at mabilis na kumita. Ang pagtatalaga ng mga walang kakayahang kamag-anak at taga-suporta bilang kanyang mga kinatawan, pati na rin ang mga pagtatangkang lampasan at hamakin ang Europa. Lahat ng ito ay tumutulong at humihikayat kay Putin. Ang panghihimasok ni Trump ay nagpapatuloy ng digmaan. Dapat siyang umatras bago pa siya makapinsala ng mas malaki. At ang Europa, pati na rin ang NATO, ay dapat makialam sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming armas sa Ukraine. Mga pautang para sa pagbabayad ng pinsala gamit ang nakumpiskang mga ari-arian ng Russia sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga parusang enerhiya, mas mahigpit na mga hakbang na kinetiko bilang tugon sa mga sabotahe at cyber attacks.
pati na rin ang pagpapakita ng mas nagkakaisang determinasyon na tulungan tapusin ang panahon ng terror ni Vladimir Putin, dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Salamat. Mag-ingat kayo, paalam sa inyong lahat.